we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Today's Dawn Watch Prayer Meeting. Isang mabiyayang takip silim o malapit na magtakip silim dahil 5:30 talaga ang simula ng ating Pastor's Prayer Gathering. At sa araw pong ito, as we celebrate itong ating ginaganap na minsan sa isang buwan, pagtitipon ng mga pastor, okay, at mga assistant, mga PMs natin, amen. At kasabay nito ang ating Sunset First Watch Prayer na ginaganap na po natin ng 228 days sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Amen? Gamit po natin ngayon ang platform ng Zoom na kung saan ay meron na po tayong 17 na mga kamanggagawa na naka-join ngayon sa panguna ng ating Spiritual Director, Bishop Ross Ebnesuelo, at kasama kay Pastora Glory na patuloy tayong binibigyan ng kapahintulutan na gamitin ang mga social medias para may bahagi natin sa mas marami pa ang mga paghahayag natin ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo naka-on sa Facebook Live ngayon. Amen. Naka-on na tayo sa Facebook Live. At mamaya makikita na po natin to sa YouTube, sa TikTok, at sa Spotify. Salamat po sa kapahintulutan na yon dahil mas marami na tayong naabot ngayon na pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos. July 17 na po ngayon, 2026. At nagsimula po tayo, ganap na 5:30. Nakarinig lang po tayo ng isang testimony at pinutol na po natin dahil mamaya makakapakinig pa tayo ng mga testimony na kada tapos ng ating prayer points natin. Okay? Yours truly, Reverend Dr. Alex Venezuela po, ang gagamiting tigapaghayag ng salita ng Diyos ngayon. At topic po natin ay Gain More Wisdom. At ang tema na sasagutin natin is how can we gain more wisdom from the Lord. Teka, hindi ko pa yata nasi-share sa Facebook. I-share muna po natin sa Facebook yung ating pag-aaralan salita. At i-share ko rin po sa ating screen. Hallelujah, share. Ayan po. Yan po yung ating pagbubulay-bulayang salita ng Diyos sa oras na ito. Sa mga co-host, kayo na po mag-add. Nag-pop up sa aking screen. Pakimute na lang po yung mga naka-on. Okay. Praise God. Naka-on pa si Pastora Debot. Pakimute na lang po. Okay, hinahanap ko pa. Praise God. Yung mga ano yata pwede kayo mag-mute, di ba? Sige, pin ko na lang. Yung praise God. Nasa screen na po natin ang ating babasahing salita ng Diyos ngayon. Sa aklat po ng unang hari, chapter 3, verse 5 to 9. Ito ay kwento na tungkol sa paghingi ng ating batang hari sa harapan ng Diyos dahil siya naman talaga ay tinanong. Ito ang pagkakasulat sa unang hari, chapter 3, verse 1 King chapter 3, verse 5 to 9. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyong ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon ang nakaupo sa kanyang trono. Verse 7.
Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Verse 8, ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang ang dami. Verse 9, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa mandaling yumuko at manalangin. Ama naming may biging nasa langit, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Humihingi po kami ng iyong patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Patuloy akong aamin sa iyong harapan. Wala akong kayang gawin, O Diyos, kung wala ang pagsama mo. Kaya paintulot mo, Lord, ang pagsama ng Santong Espiritu, ang siyang aming dakilang tigapagturo, ang siyang manguna sa gawain ito, lalo na sa paghahayag ng iyong salita. Umaamin ako, Lord, kulang ako sa maraming kaalaman, karunungan. Pero salamat dahil tuturuan mo kami, O Diyos, sa buhay namin ito sa paglilingkod namin sa iyo. Lord, we seek spirit of wisdom and knowledge coming from you right now. Paano mo pinagkatiwalaan si Haring Solomon sa oras na to? Lord, hinihingi rin po namin sa iyo, give us wisdom, nang hindi kami madaya ng sanlibutan ito, na akala ng marami, O Diyos, ang meron sa kanila ay totoo, pero ang totoo ay ang salita mo. Kaya hayaan mo, Lord, magamit mo lamang po ako bilang mensahero mo sa oras na ito. Ikaw ang aking may tanghal habang ibinababa ko po ang aking sarili. Patnubay mo ang siyang aming hinihingi. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen, amen. Hallelujah. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, sa panahon ngayon, napakaraming data na o maraming informasyon na ating nababasa. Pero kakaunti ang tunay na karunungan. Okay? Ngayon, pag-click mo lang sa internet, maaari tayong makakuha ng kaalaman. Ngunit ang kaalaman na hindi laging katumbas ng karunungan. Tandaan po natin yan. Okay? Ang kaalaman ay nagsasabi kung ano ang dapat nating gawin. Ngunit ang karunungan ay mula sa Diyos, ang nagtuturo kung paano ito gagawin ayon sa kanyang kalooban. Okay, minsan napagbabaliktad natin yan sa atin bilang mga tigapanguna sa gawain ng Diyos o sa mga magulang na lang na narito ngayon. Okay. Lalo na rin sa mga estudyante na nag-aaral. Di ba, lagi, araw-araw, tayo gumagawa ng mga bagay na desisyon. Ang tanong, saan nanggagaling ang ating karunungan? Sa sarili ba nating karanasan? O sa opinyon ng tao? O sa Diyos? Kaya sa oras na ito, ang kwento ni Haring Solomon, bata pa lamang siya, pero itinalaga na siyang hari ng bayang Israel. Tuturuan tayo ngayon dito kung paano tayo maging responsable sa iniatang sa atin ng Diyos. Okay? At marahil tatanungin din niya tayo, no? Ano ba ang gusto natin? What shall I give you? Ask, what shall I give you? Tanong yan ng Diyos kay Haring Solomon. Gusto mo rin ba tanungin ka ng Diyos kung ano ang gusto mo? O hanggang ngayon nahihiya ka pa rin magsabi dahil ang nakikita mo ay ang iyong karumihan, ang iyong kamalian, ang iyong kasalanan. Kapatid, wala nung tinanggap mo si Jesus, isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao, ikaganap na bago na. Kung totoo ka, naglilingkod sa harapan ng Diyos. Dapat lagi ka nasa kanyang paanan. Lagi ka nakikinig, lagi ka nakatanghod. Araw-araw. Hindi ka po pwedeng mamili lang sa oras na gusto mo. Okay? Dahil lahat naman ng oras meron tayo ay galing biyaya ito ng Diyos. Si Haring Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng mahabang buhay. Hindi siya humingi ng tagumpay laban sa mga kaaway. Alam niyo kung ano hiningi niya? Isang pusong may karunungan upang maglingkod ng tama sa harapan ng Diyos. Of course, kaya nga niya hiningi yun dahil bata pa siya para sa
Balayang Israel. Kaya base sa kwentong ito, matututunan natin yung sagot ngayon, how can we gain more wisdom from the Lord? Paano tayo magkakaroon ng higit iba yung kaalaman, karunungan mula sa Diyos. Amen. Tandaan po natin, uulitin po natin, ang kaalaman ay nagsasabi kung ano ang dapat nating gawin. Ngunit ang karunungan, ito yung wisdom, ito ay mula sa Diyos na nagtuturo kung paano ito gagawin ayon sa kanyang kalooban. Marami sa atin, kala tama ang ginagawa, pero hindi pala ito ang kalooban ng Diyos. Mali pa rin. Tama po ba? Kaya unang-unang isasagot natin dyan, how can we gain more wisdom from the Lord? Of course, we need to develop a humble heart before God. Amen. Magpakumbaba tayo. Aminin natin yung kainan. Kaya sabi nga ni Haring Solomon, I am but a little child. I do not know how to go out or come in. Sabi niya yan sa verse 7, kung itutuloy natin yung pagbasa natin doon sa huli. Okay? Yung mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras na ito, mahalaga na alam natin kung ano tayo sa harapan ni Lord. Okay? Marami tayong mga kahinaan, marami tayong minsan, ayaw pa rin natin aminin. Nagmamatigas pa rin tayo. We need to develop humble heart before God. Okay? Paano mo sasabihin na you have this humble heart? Kung ikaw ay tinatama, tapos ang tingin mo sa nagtatama sa iyo ay minamalian ka, at sa tingin mo sa pakiramdam mo ay minamaliit ka. Kakamali ka, kapatid. Kaya ka tinuturuan para lumago ka. Hindi para mapahiya ka or what. Tangkinin mo ko talagang mapapahiya. Kung walang pusong mababa ang ating mga tigapanguna, nasa na ngayon si Pastora Tess. Okay? Yan ang unang mga natisod sa akin. Hallelujah, bago sila. Tama po ba? Yan si Pastora Josie. Mga kasama ko yan eh. Pastora Perla. Okay, mga kasama ko yan. Okay, mga tigapanguna natin, sila Pastora Job. Kung pagsalitaan ko yan before. Okay, DDA nga ako ng reverendo eh. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko, sa kung nasasaktan ka sa pananalita, well and good. Dahil yan ang magpapatibay sa iyong pananampalataya. Tama ba, Pastora Donna? Amen. Okay. Hindi ka pwedeng maging pusong o balat sibuyas sa paglilingkod sa harapan ni Lord. Amen. Kung naging balat sibuyas ka, di ka makapagpatuloy dahil nakatingin ka sa tao. Tapos sasabihin mo, sa Diyos ka nakatingin. Amen. Kulang ka ng kababaan ng loob. Matuto ka, i-develop mo sa iyo yan. Okay. Umamin ka na. Okay. Hindi mo po pwedeng sabihin kahit matanda pa nga, tama po ba? May kulang pa rin. Okay. Magpaturo pa rin tayo. We need God's wisdom at mangyayari lang yan kung matututunan natin magpakumbaba before God. Okay. Before God. Hindi naman natin po pwedeng sabihin, nagpapakumbaba naman ako sa Diyos, pero sa mga tigapanguna ko, hindi. Pwede ba yun? Hallelujah. Lahat ng mga tigapanguna natin mula sa puso ng Diyos. Hindi ako nagsabi yan, si Prophet Jeremiah, chapter 3, verse 15. Tama po ba? Okay. Mula sa puso ng Diyos, ang ating mga pastor. Tama po. Kaya sa mga tigapanguna natin, turuan natin mga pinangungunahan natin na mai-develop nila ito. Kaya sa akin, sa mga pinapangunahan ko, lagi ko sinasabi. Kaya siguro marahil napapansin niyo, we always recognize our bishop, our spiritual director, sa lahat ng gawain na ating ginagawa. Why? Kaya huwag akong tignan ninyo mga tiga. Wala ako dito, wala ang aking mga tigapanguna. Okay? Kung mamahalin niyo ako, unahin niyo mahalin ang mga tigapanguna ko. Yan ang sinasabi ko madalas. Amen? Okay? Mahal niyo si Pastor Alex, mahalin niyo mga mahal ni Pastor Alex. Mahalin niyo si Pastora Glory, mother ko yun eh. Magbe-birthday na po pala siya. Amen. Sa Monday. Okay? Pakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Okay? Pag nakita ng mga nagmamahal sa Kanya na mahal niyo siya, kami unang natutuwa. Kami unang masaya. Tama po ba? Ganun din sa harapan ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang mga tigapanguna at hindi tayo marunong magpakumbaba sa mga tigapanguna natin. Nagmamalaki ka. Maghahanap ka pa ng circle mo.
Bakit? Mali ba yung circle na pasukan mo? Amen. Kailangan pa ba magdalawang circle ka? Amen. Bad thing ba 'tong ginagawa nating ito? O hindi mo lang magawa, okay? Kaya minsan nakakalungkot isipin, hindi ka sa'kin nagpapaalam, okay? Tandaan niyo po, ginagawa natin ito for God's glory, to sa Diyos ka magpaalam. Delikado kapag pinayagan ka niya. Alam na natin kasasapitin natin, okay? Nagmamalaki na tayo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, yun din lagi madalas sinasabi ko sa ating mga tagapanguna. May problema sa baba, wag na natin iabot sa taas. Ayusin na natin sa baba. Amen. Mas paabot pa natin kay Bishop yung problema. Kung pwede naman pala natin ayusin dito sa... Kaya nga tayo tinalaga mga tigapanguna sa bawat distrito, meron tayo. Ayusin mo. Kung ikaw tigapanguna, wala ka naman umabot pa sa table ni Pastor Alex yan, ng senior pastor o ng ating bishop. Kaya sa akin, hindi ko na pinapaabot ang mga kwento kay Bishop. Sa akin pala, kung kaya kong resolbahin, gagawin ko. Okay? Pag may nagtatanong, bakit mas mataas ang pledge niya kaysa sa pledge ng iba? ikaw na resolba nun. Huwag mo na itanong kay Bishop bakit. Huwag mo na itanong kay Pastor. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin ito. Bagamat si Haring Solomon ay napakabatang hari, pero mga kapatid, kinilala niya yung kanyang kakayahan. Ikaw ba kapatid, kinikilala mo ba yung kakayahan mo? Hindi siya naging mayabang si Haring Solomon. Hindi siya umasa na hari na ako. Dapat ako na masunod. Hindi, inamin niya pa rin sa harapan ng Diyos ang marami niyang limitasyon. Kaya ang una hakbang mga kapatid ko, para matanggap natin itong wisdom sa harapan ng Diyos, matuto tayong magpakumbaba. Ang taong nag-aakalang alam na niya ang lahat, mahirap ng turuan yun ng Diyos. Amen. Ayaw na magpaturo yun. Alam na pala niya eh. Tama po ba? Marami naman tayo taong narinig. Sabi nga sa preacher natin eh, sa mga inahayuan. Alam ko na yan, nabasa ko na yan, beses ko na nabasa yung Bible eh. Amen. Okay. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, alam nga nila ang tanong, naunawaan ba nila? Okay. Naipamuhay ba nila? Ang taong handang umamin ng kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay, ang siyang binibiyayaan ng karunungan. Tandaan mo yan kapatid. As long na hindi mo ina-acknowledge si God na kailangan mo, hindi ka kailanman magkakaroon ng karunungan. Marahil alam mo lang. And, anong sabi sa atin sa Proverbs chapter 11 verse 2? When pride comes, then comes shame. But with the humble is wisdom. Sa mga marunong magpakumbaba, wisdom ang mangyayaring pagkakalob sa kanya. Pero kapag yabang, kahiyan. Okay? Huwag mo nang ipagkalat pa. Ang mali. Magpaturo ka sa mga tigapanguna mo. Kung ayaw kang turuan, magpaturo ka sa salita ng Diyos. Masakit pag may palo na. Okay? Kaya tandaan natin, ipinapakita sa atin ng talata na ating pinag-aaralan ngayon sa unang puntos na mas mataas yung bagay na dapat nating ganapin kung tayo magpapakumbaba. Paano tayo itataas kung nagmamataas na tayo? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sino man nagmamataas sa atin, ibababa niya. Pero ang sino man nagpapakumbaba, itataas niya. Sila ang tatanggap ng karunungan. Kapag ibinaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, mas madali natin marinig ang kanyang tinig. Sigurado ako diyan, kapatid. Kailan mo na ba na ibaba ang sarili mo? Huwag ka nang marunong. Aminin mo na marami ka pang kailangan matutunan sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Sabi sa atin ni Apostol Santiago sa kanyang panulat sa James chapter 4 verse 6, God resists the proud but give grace
to the humble. Huwag natin hintayin mahuli ang lahat. At ayaw kong mangyari yon. Ngayon pa lang, magpaturo na tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang kanyang biyaya, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang unmerited favor, ibinibigay ito. Kanino? Sa mga taong marunong magpakumbaba. So hanggang ngayon, nagmamataas ka pa rin sa mga nagturo sa iyo. Saan ka dadamputin? Okay, alam mo na. Kaya ang biyaya ng Diyos, kabilang ang karunungan, ay ibinibigay sa mga taong may pusong magpakumbaba. Ang taong nagtitiwala sa Diyos kaysa sa kanyang sarili ay mas handang tumanggap ng kanyang paggabay. Okay. Pero kung ayaw tanggapin yung pagkakamali mo, ay ayaw mo tanggapin yung paggabay. Okay. Marami ng ganyang hinalimbawa ang Biblia. Nakita naman natin kung paano tawagin ng Diyos si Moises nang ilabas niya ang mga Israelita sa Ehipto. Anong sabi ni Moises? Sino ako? Who am I? Tama po ba? I'm not an eloquent speaker. Tignan niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon. Nakita kaagad ni Moises ang kanyang kahinaan. Yun ay tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Kita niyo kung paano siya ginamit? Hindi yung parang kapag nabigyan ka lang ng position pastor, pastor na ako call me pastor right now. Tawa tuloy ako doon sa naalala ko laging kwento No? Narinig ko kasi, don't call me pastor, call me bishop. Talaga naman. Bishop na raw dapat itawag sa kanya, wag na raw pastor. Nakatingin pa rin sa titulo. Ako kaharap nun, sabi ko, don't call me pastor, call me brother. Hallelujah. Okay. Kung titingnan natin mga kapatid, hindi naman pataasan ang posisyon yan sa paglilingkod sa harapan ni Lord. Kung paano tayo nagpapakumbaba sa paglilingkod sa harapan niya. Siya rin tayo. Hindi, wala naman kami sa ganitong posisyon kung hindi naman kami tiraas ng Diyos. Gusto mo na pala maging senior pastor dapat matuto ka na rin magpakumbaba. Ngayon pa lang, huwag kang mag-alala. Kung paano ka kayabang ngayon, magpapadala rin ng Diyos ng katulad mo sa paglilingkuran. Maglilingkod ka rin sa mga taong mayayabang na katulad mo. Ganun lang yun. Anihin mo, tinanim mo. Okay? Kaya tandaan niyo po, kung titingnan natin yan sa isang sitwasyon, sabi sa isang kwento, may isang bagong supervisor na na-promote sa trabaho. Sa halip na magkunduring alam niya ang lahat, kasi siyempre bagong promoted siya, di ba? Hindi niya sinabi na alam niya. Humingi siya kaagad ng payo. Kanino? Sa mas may karanasan. Tama po ba? Kaya hindi siya ang na-promote Bagong supervisor na-promote. Kanino siya hihingi ng payo? Doon sa mga may karanasan na. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, naging mahusay siyang supervisor. Amen? Ganun din tayo. Kung pupunta ka ba sa isang lugar, halimbawa, bago ka pa lang pupunta ng Manila from Olongapo, magtatanong ka pa doon sa taong hindi pa nakapunta sa Manila? Hello? Ano mangyayari sa'yo? Nagtatanong ka i-Google na lang daw. Total may Google Map na. Siyempre, magtatanong ka doon sa nakapunta na. Tama po. Alam niya na yung pasikot-sikot doon. Sa kakaliwa, sa kakanan. Tama po ba? Kaso, tatanungin mo. Yung naliligaw din. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Sa kanya dadalhin. Di sa pagkaligaw din. Tama po ba? Tandaan natin yung kwento tungkol dito sa supervisor na na-promote na ito. Kung tutusin, hindi talaga niya kaya dahil bago pa lang siya. Tama? Dahil bago sa kanya yung promote Bagong karanasan sa kanya, pero kanino siya humingi ng payo? Sa mga may karanasan. Ganun din sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. Tutoy ka, magtatanong ka rin sa tutoy, di anong sasagot sa'yo ng tutoy din na yun. Amen. Magtanong ka sa mga matatanda sa iglesia. Amen. Naintindihan niyo po ba ibig kong sabihin? Kaya tandaan natin, patuloy lang tayo kundi ang magtatanong, ibig sabihin, hindi ako maliligaw. As the Spirit leads, pangunahan ako ng Holy Spirit. Dami nagsasabi ng ganyan Nasaan sila ngayon? Ibang spirit yung nag-lead sa kanila
Okay, napahamak. Yan yung unang tatandaan natin, matuto tayo magpakumbaba. Pangalawa na isituro ng Diyos sa atin, God desires wisdom more than earthly blessing. Kailangan ang i-design natin yung karunungan ng Diyos, hindi yung ibibigay ng mundong ito. Makikita natin yan sa verse 8 and 9 na ating binasa. Sa sumunod na talata. Sabi niya, therefore, give to your servant an understanding heart. Anong ibig sabihin nun? Kasi 5 verses lang yung binasa ko. Nabigyan si Solomon ng pagkakataong humingi ng kahit ano. Pinili niyang hilingin sa harapan ng Diyos ang karunungan. Amen? Okay. Meron pa isang preacher, si Pastor, okay. Hiniling niya ang karunungan. Okay? Instead na kung ano pa man yung bagay na kanyang pwedeng hingiin. Karunungan ang hiningi niya. Ang pinakamahalagang kalooban ng Diyos na kaya natin tanggapin sa oras na ito. Wisdom. Huwag ka nang maghangad ng yaman ng bundok ito o kapangyarihan o kasikatan. Okay. Ipopost mo pa yung mga mali mong pananaw sa buhay. Di nakahikayat ka pa ng mali mong katuruan. Okay? Minsan, ginagamit natin ang salita ng Diyos para itama yung gusto natin. Ano yun? Pinipilipit natin si God. Yung sinasabi mo, ipamuhay mo. Amen. Tinuturuan tayo ngayon sa oras na ito na hangarin mo ang wisdom mula sa Diyos kaysa sa mga pagpapala ng salibutan ito. Pastor, kung di ako maghahanap buhay, ano kakainin namin? Ano ba pagkatawag ng Diyos sa iyo? Maghanap ng pera o maghanap ng kaluluwa? Ask yourself right now. Ano ba pagkatawag ng Diyos sa iyo? Pakainin mo pamilya mo o ang Diyos magpapakain ng pamilya mo? Okay? Kailangan malinaw yan. Kung hindi malinaw sa iyo yan, gagawin mo lahat. Okay? Matugunan lamang ang lahat ng pangangailangan mo. Tama po ba? Biyaya lang talaga ni Lord. Kaya ngayon, i-recognize ko na ang lahat ng sumusuporta sa paglilingkod ko sa harapan ni Lord. Amen? Dati, I need to recognize them. Okay? Hindi ko talaga kayang mabuhay sa na to kung walang pinadala ang Diyos na sumusuporta sa paglilingkod ko. Okay? Lahat tayo may overhead cost. Tama po. Sino ba dito hindi nagbabayad ng kuryente? Ay, meron pala. May naka-solar pala sa atin. Si Pastora Minda. Siya talaga hindi nagbabayad ng kuryente. Puro solar siya. Hallelujah. So, sino ba rito hindi nagbabayad ng tubig? May mga overhead cost tayo. Pero, unahin natin yung wisdom ni God. Maglingkod ka. I assure you, magpapadala ang Diyos sa mga tao na tutulong sa iyo para i-provide ang pangailangan mo. Katulad ko, paano ko napag-aral ng private school yung 3 kong anak. Okay? Hindi ako humingi ng pang-tuition fee sa aking magulang. Okay? Ano ba trabaho ni Pastor Alex? Sabi nga ng mga anak ko nung tinatanong sila ng kanilang teacher, ano ba trabaho ng tatay mo, ng nanay mo? Sagot nila, wala. Kasi siyempre bata pa, di nila alam pagpapastor. Kala nila walang trabaho, pero ito'y trabaho sa harapan ng Diyos. Highest calling sa lahat. Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, mas piliin natin yung karunungan na magmumula sa Diyos kaysa kayamanang inaalok ng salibutang ito. Okay? Kaya tinuturo sa atin sa buhay nating ito, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Okay. Kailangan makuha natin yan. Proverbs chapter 4 verse 7. Okay. Kung principal things pala yan, napakalaga pala, kailangan makuha natin yan. Mangyayari lang yan, sabi, fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Ang pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan at kaalaman. Okay. Gusto mo ba i-desire yung karunungan mula sa Diyos?
Okay. Fear God. Okay. Patakot tayo sa Diyos. Unahin natin siya. Sabi niya seek first the kingdom of God and His righteousness. Kapag inuna natin ng Diyos ang kanyang kalooban, kapatid, mararanasan natin yan. Ang lahat ng ating pangailangan, tutugunan niya. Nakita naman natin, paulit-ulit na natin narinig ang kwento ni Maria at ni Martha. Tama po ba? Marami tayong mga narinig din na kwento. Lalo na sa mga negosyante. Talagang hindi madali. Pinasok talaga hindi mo alam. Sabi nila para daw sugal. Hindi sugal ang negosyo. Amen. Kung lalo na kung kasama mo si Kristo. Okay? Kaso, ang desisyon mo, abrupt. Okay? Hindi ka nananalangin. Hindi ka humingi muna ng gabay sa Diyos. Umaasa ka sa trending. Amen. Umaasa. Nakikita niyo po ba yung mga ano ngayon? Maraming nagpapatayo ng ganito, magpapatayo din ako, teka ako kikita. Pero tandaan natin mga kapatid sa kanya, mag-ingat tayo. Kung gusto natin na payapang buhay, baka kumuha ka lang ng bato na ipukpok sa ulo mo. Amen. Amen po ba? Masarap magnegosyo. Naroon ang pera eh. Tama po ba? Itinda mo ng umaga, alam mo na yung tubo mo ng hapon. Tama po. Okay. Kung alam mong patakbuhin, kung alam mong gagawin mo, kung alam mong i-market, okay? At ang lahat ng yan, hihingiin mo dun sa masigit na nakakaalam sa ating Diyos. Tama po ba? Okay? May mga tinalaga naman ang Diyos ng mga taong nagdumaan na sa ganyang pagdinegosyo. Ask them. Baka wala ka pang feasibility study. Ano yun? Baka di mo alam kwentahin. Yung, alam mo yung tubo mo, yun na. Marami ka pang mga yung tinatawag na cost na dapat mong kwentahin. Alam mo, tinubo mong 10 piso, sa'yo na yun. Pwede mo nang ulamin. Hindi. Okay? Pagtapos, tinabi ko na, pastor, yung puhunan sa tubo. Okay? Pero, bago makuha yung tubo, kunin mo muna lahat ng mga gross expenses mo. Ayan. Panweldo mo sa tao, mga babayarin mo sa ilaw, tubig, kwenta mo lahat yan. Wala eh. Ang tingin ng tao, pag nagnegosyo, kumita, pera niya na yun eh. Ayan. Hindi po. Yung pagod mo pa, babayaran mo pa yung pagod mo. Okay. Kaya tama. Pinapalapit tayo sa Diyos. Okay? Iyap ko muna si Pastor Alejandro. Nagpipreach din siya. Okay. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ang Diyos, hangarin natin, i-design natin. Okay. Kung tatanungin tayo ni Lord kung anong hingin natin, alam na natin kung anong hingin natin. Hingin natin ang karunungan mula sa Diyos. At pangatlo na isituro ng Diyos sa atin. Depend on God to guide every decision. Dumepende tayo. Okay? Sa Diyos sa lahat ng decision na gagawin natin. Nakita natin yan sa verse 9. Bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahan kumilala ng mabuti at masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Okay? Kaya pangatlo, depend on God to guide every decision. Huwag kang magmarunong. Okay? May mga tao ng unang tinuruan ng Diyos. Yung pinagdadaanan mong yan, napagdaanan na ng mga tigapanguna mo yan. Baka di niya pa napagdaanan, kaya medyo alanganin yung advice sa'yo. Okay? Di magtanong mo sa matanda sa iglesia, doon mo itanong, tama ba itong ginagawa ko? Okay. Sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Okay. Kung ang Diyos nga hindi namili eh ano kung masama iyan? Itatakwil mo ba yan kung masama iyan? No. Ang Diyos nga, pinasisikat ang araw at gabi. Hindi lang sa mabubuti. Maging sa mga masasama, pinasisikat din ng Diyos ang araw. Sabi, mamimili ka kung sinong gusto mo lang kasama. Pakiramdam mo, pagkasama mo si Pastor Alex, dinadown ka. No, tinuturuan ka lang, maituwid ka at maitama ka. Wala akong ibang hangad, kundi
mapag-igihan mo paglilingkod sa harapan ng Diyos. Wala akong ibang hangad sa buhay mo kundi dumating isang panahon, yung ginagawa ko, ginagawa mo na rin. Kaya wala akong ibang hangad kundi ma-duplicate ko ang sarili ko. Yan madalas sinasabi ng ating tigapanguna. If you really want to become a good leader, you must duplicate, triplicate, kung gaano pa kadami yung pwede mong gawin na maging katulad mo. Kung wala, wala kang legacy, wala kang maiiwan. Pero kung ayaw mo, wala akong magagawa. Ganun lang naman yun eh. Naghahanap pa rin ako ng magiging katulad ko pagdating ng panahon sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Kaya nga hiningi ni Haring Solomon karunungan. Hindi siya kumingi ng kakayahan, kumita ng malaki. Okay? Ang hiningi niya pagkilala sa tama at mali. Okay? Paano natin masasabing mali ginagawa ko? Para sa Diyos naman ito. Oo, sa tingin mo, para sa Diyos ang ginagawa mo, pero mali sa tingin ng Diyos. Kasi hindi naman yan ang pinagagawa niya sa'yo. Tama po ba? Babalik na naman ba tayo kay Haring Saul? Okay? Na ang utos ng Diyos, papatay lahat ang hayop, pero pinili ni Haring Saul na, teka, maganda ito, maganda. Ihahandog ko naman ito sa Diyos. Ang ganda naman unang tingin tama Okay, pero mali. Ay, mag-overtime ako kahit di na ako matid. Maintindihan ako ni Pastor, malaki naman ibibigay kong tithes and offering. Sa unang tingin, tama. Pero mali. Ang sabi, unahin ang Diyos, hindi unahin ang laki na ibibigay mo. Okay? Ang tunay na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagiging matalino, kundi sa paggawa ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Alam na po natin ngayon. Kung kulang tayo ng karunungan, ang sabi sa atin ng Apostol Santiago, hingi tayo sa Kanya at bibigyan niya tayo ng walang panunumbat. If any of you lack wisdom, ask God at magbibigay sa atin ng walang panunumbat. Hindi pagkakait ng Diyos. Tandaan po natin ito. Ang karunungan sa mga humihingi, lalo na sa mga mananampalataya. Kaya ang panalangin natin lagi sinasabi, Lord, give us wisdom. Give us divine appointment for this day. Ganun lagi hiningin natin. Para hindi masayang yung maghapon natin for natin. Trust in the Lord with all your heart. So, kanyo ka ba nagtitiwala? Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, hindi lamang sa sarili natin, pangunawa, tayo dapat. Kasi tingin mo, tama eh. Kahit kanina mo itanong, tama ba itong ginagawa ko? Oo, tama yan. Pero ang tanong, yan ba yung pinagagawa sa iyo ng Diyos? Itong ginagawa natin ito, tama ba itong ginagawa natin ngayon? Na magtipon-tipon tayo minsan sa isang buwan ang lahat ng mga lingkod ng Diyos? Kanino karunungan galing ito? Karunungan galing yan sa Diyos. Siguro may magtatanong sa atin, Pastor, bakit nagkasala pa si Solomon? Ang karunungan ng Diyos ay taglay niya na. Siguro marami may mga magtatanong ng ganyan ngayon sa akin. Bakit ko kaya naisip yun? Kasi naging tanong ko rin yun eh. Tama po ba? Alam nyo ang dahilan kung bakit nagkasala pa rin si Haring Solomon sa kabila ng nasa kanya na yung wisdom ni God. Una, alam nyo hindi niya ganap sinunod ang utos ng Diyos. Bakit? Sinabi sa 1 Kings chapter 11 verse 1 and 2 Anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag mag-asawa ng mga babaeng sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan o sa ibang Diyos dahil ilalayo niya ang puso ng hari sa Panginoon. Anong ginawa ni Haring Solomon? Sinuway niya. Naintindihan niyo pa? Ibig kong sabihin, alam niya eh. Alam niya, pero hindi niya ginawa. Ang karunungan ay walang silbi kung hindi ito isa sa buhay. Alam mo pala ba't ayaw mong gawin? Pakumbaba ka na, nang hindi manghuli ang lahat. Okay. Ayaw ng mga tigapanguna mo na mapahamak ka. Okay. Hindi, Pastor, lilipat na lang ako ng ibang simbahan doon. Itinataas ako. Okay. Kung sa tingin mo doon, itinataas ka, go ahead, doon ka masaya. Okay. Huwag ka mag-alala, maghihintay pa rin kami sa iyong pagbabalik. Alam ni Haring Solomon ang utos ng Diyos. Ngunit, hindi niya sinunod. Babalik na naman tayo kay Apostol Santiago.
Be doer of word, not hearers only. Alam mo naman pala ang salita ng Diyos eh. Okay, pinopost mo pa. Pero ang tanong, binagawa mo ba? Okay. Unti-unti niyang nailayo ang kanyang puso sa Diyos. Yan yung isang pagkakamali ni Haring Solomon. Mayroon siyang karunungan ha. Biruin mo, sabi sa atin sa 1 King chapter 11 verse 3 to 4, nagkaroon siya ng 700 na asawa at concubine na 300. Dami, no? Yung 300 na yun yung humikayat sa kanya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Hindi naman kagad siya bumagsak eh. Ano nangyari? Unti-unti siya lumalayo sa Panginoon. Kapatid, kapag nararamdaman mong unti-unti ka nang lumalayo sa gawain ng Diyos, mag-isip-isip ka na. Meron kang wisdom ni God, pero hindi ka naman nakasusunod. Kadalasan, ang espiritual na pagbagsak ay hindi biglaan. Kala mo nakatanim ka pa sa paso, bunot ka na pala. Okay? Magsisimula yan sa unti-unti maliliit na compromise mo. Okay lang? Kahit di ako umatid, naka-Facebook Live naman. Sa Facebook Live na lang ako manonood. Okay lang. Naka-YouTube naman. Kahit wala na sa Facebook yan, nasa YouTube pa rin. Iba pa rin kapatid kapag present ka sa gawain ito. Kaya tandaan po natin, para hindi tayo magkamali na katulad ni Haring Solomon na mas pinili niya ang sarili niyang pagnanasa kaysa sa kalooban ng Diyos, nadaya siya ng kaaway. Okay? Bagamat marami din namang wisdom din si Lord nung siya'y bago-bago pa lang naghari. Ang dami niyang pinatunayan. Yung talagang nilakaran niya rin naman nung una-una. Minsan talaga mirap din siguro maraming alam, no? Dumadami alam mo, umiiba na yung ginagawa mo, yumayabang na ba pag maraming alam? Hindi tayo tinuruan yan ng ating mga tigapanguna. Ang turo sa atin, patuloy tayo magpakumbaba. Okay? Naniniwala ako sa bagay na pinaganap ng Diyos sa buhay paglilingkod namin. Wala kaming pinagsisisihan. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng mga natuto na sumunod, pagsunod pala, ang kinabagsak ni Haring Solomon. Okay, kung di ka marunong sumunod, if you are not the doer of words, alam mo na yung mangyayari sa iyo. Mapapahamak ka. Kaya tayo ngayon ay magpasalamat na sa Diyos. Ama, salamat po sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Na, Lord, hindi ito nakukuha sa mataas na pinag-aralan namin o sa mahaba naming karanasan lamang. Ito ay kaloob mula sa iyo, Lord God. Sa mga taong marunong magpakumbaba, patuloy na naghahanap sa iyo, at patuloy na nagtitiwala sa iyong kalooban. Kaya Lord, naisin namin lahat na magkaroon ng more wisdom from you, Lord God. Develop a humble heart before you, Lord God. We need to desire God's wisdom more than earthly wisdom. And we always depend on you, Lord God, to guide us in every decision na gagawin namin. Naway, maging panalangin din namin ito na katulad din ng panalangin ni Haring Solomon. Lord, give your servant an understanding heart. Maraming salamat, Ama. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen, amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.